Isang pamilya ang muling nagkita para sa isang cremation, pero hindi nila alam na ang patay na kanilang ililibing ay babalik para sila mismo ang patayin. Nang aksidenteng mabuksan ni Joseph ang lihim na nakatago sa lumang research ng kanyang lolo, muling nagising ang mga demonyong Deadites. Isa-isang sinaniban ang mga miyembro ng pamilya at ang dating tahanan nila ay naging isang madugong impyerno. Habang unti-unting nawawala ang mga taong mahalaga sa kanya, kailangang harapin ni Alice ang pinakamalaking takot sa kanyang buhay. Ang asawang minsan nang sumira sa kanya at ngayon ay bumalik bilang isang halimaw. Ito ang kwento ng isang pamilyang sinubukang takasan ng impyerno, pero ang impyerno mismo ang sumunod sa kanila. Nagsimula ang lahat sa isang lumang bahay bakasyonan ng pamilya Price. Sa lugar na ito, may natuklasang nakakatakot na lihim. Si Joseph Price tungkol sa kanyang yumaong lolo na si Benjamin. Habang hinahalongkat ni Joseph ang mga lumang gamit at research ng kanyang lolo, natuklasan niya ang tungkol sa isang sinaunang grupo na tinatawag na Circle of the Wise Men. Sila ang mga taong nag-aral at gumamit ng isang ipinagbabawal na aklat na tinatawag na Necronomicon. Dahil sa kanilang mga ritual, nakapagpakawala sila ng mga nilalang mula sa impyerno, mga demonyong tinatawag na Deadites. Ang mga nilalang na ito ay kayang pumasok sa katawan ng tao, kontrolin ang kanilang isip at gamitin ang kanilang katawan para pumatay. Pero natuklasan din ng grupo ang isang bagay na maaaring pumigil sa mga Deadites, ang Kandarian Dagger. Isang mahiwagang punyal na kayang magpalayas sa mga demonyo pabalik sa impyerno. Hindi alam ni Joseph na ang pagbubukas niya sa lumang research ng kanyang lolo ay magiging dahilan para muling magising ang kasamaan. Dahil sa kanyang ginawa, natanggal ang mga sinaunang spell na nagtatago sa punyal mula sa mga Deadites. At doon nagsimula ang bangungot. Makalipas ang ilang panahon, makikita natin ang magkapatid na sina Joseph at Will Price. May problema si Will sa kanyang pagsasama nila ng kanyang asawa na si Alice. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, naging emosyonal at lasing si Will, kaya nagpa siyang umalis gamit ang kanyang sasakyan. Habang nagmamaneho siya sa isang madilim at liblib na kalsada, biglang may isang babae na tumayo sa gitna ng daan. Ito ay si Jessica. Biglang napahinto si Will, pero huli na ang lahat. Nabangga niya si Jessica at nag-crash ang kanyang sasakyan. Hindi nakaligtas si Will at nagsimulang masunog ang kanyang katawan. Pero habang inaakala nating tapos na ang lahat, may isang nakakatakot na bagay na nangyari. Kahit patay na si Jessica at wala ng ulo, nagsimula siyang bumigkas ng isang passage mula sa Necronomicon. At habang nasusunog ang katawan ni Will, may isang bagay na muling pumasok sa kanyang katawan. Mula sa bangkay ni Will isinilang ang panibagong Deadite. Sa kremasyon ni Will, muling nagkita-kita ang pamilya Price. Nandoon si Joseph, ang kanyang girlfriend na si Tia, ang kanilang mga magulang na sina Susan at Edgar, at ang kanilang lola na si Polly na may demensya. Pero kapansin-pansing malamig at tahimik si Alice. Hindi niya matanggap ang pagkamatay ni Will at mas lalo siyang naging malayo sa kanyang pamilya. Samantala, palihim na pumunta si Edgar sa kabaong ni Will. Akala niya ay makakapagpaalam na siya sa kanyang anak, pero biglang bumukas ang kabaong. Si Will ay buhay na buhay pero hindi na siya ang dating Will. Isa na siyang Deadite. Agad niyang sinalakay ang crematorium attendant at pinatay ito. Pagkatapos, sinugod niya si Edgar at sinunog ang kanyang braso. Dito pa lang, malinaw ng hindi ordinaryong kamatayan ang nangyari kay Will. Pag-uwi ng pamilya sa bahay, unti-unting nagbago ang kilos ni Edgar. Sa una, parang galit at iritable lamang siya. Pero habang lumilipas ang oras, mas lalo siyang nagiging agresibo. Sa hapunan, bigla niyang sinisi si Alice sa pagkamatay ni Will. Sa gitna ng pagtatalo, kinuha ni Edgar ang isang kutsilyo at pinatay ang kanilang asong si Max. Nagpanik sina Joseph at Tia. Sinubukan nilang dalhin si Edgar sa ospital. Pero habang nasa sasakyan sila, tuluyan nang nag-transform si Edgar. Hindi na siya nakontrol ng kanyang sarili. Nag-crash ang sasakyan at sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Joseph para iligtas ang sarili. Iniwan niya si Tia. Ito ang naging malaking pagkakamali niya. Dahil ilang sandali lamang sinalakay ni Edgar si Tia. Samantala akala ni Alice ay ligtas na siya. Pero biglang bumalik ang aso nilang si Max. Ang problema? Hindi na rin ito ang dating Max. Isa na rin itong Deadite. Sinalakay nito si Alice hanggang sa muli niyang matagpuan si Joseph. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang problema. Muling lumitaw si Tia. Pero gaya ni na Will at Edgar, siya rin ay naging Deadite. Sinalakay ni Tia ang pamilya hanggang sa tuluyan siyang matrap sa basement. Sa labas ng bahay nakita nila si Edgar. Paulit-ulit niyang binabaril ang sarili sa ulo. Pero kahit ilang beses siyang tamaan, hindi siya namamatay.
Doon napagtanto ng pamilya na may supernatural na nangyayari. Hindi nila alam kung paano ito titigil. Habang sinusubukan ni na Alice, Joseph at Susan na intindihin ang sitwasyon. Nagkaroon ng pagkakataon si Tia na makatakas. Niloko niya si Polly at napaniwala itong ligtas siya. Nang buksan ni Polly ang pinto ng basement, agad siyang sinalakay ni Tia at nahawa. Napilitan si Joseph na patayin si Tia gamit ang matinding dahas. Pero habang lumalala ang sitwasyon, nagsimulang bumalik sa alaala ni Alice ang masasakit na pangyayari sa kanyang nakaraan. Unti-unti niyang naaalala ang totoong ugali ni Will. Hindi pala naging maayos ang kanilang pagsasama. May mga pagkakataong sinasaktan at inaabuso siya ni Will. At habang tumatagal, naintindihan natin kung bakit napakalayo ni Alice sa kanyang pamilya. Nang tanungin ni Alice si Joseph tungkol sa lahat ng nangyayari, sa wakas ay sinabi niya ang tungkol sa research ng kanilang lolo. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa Deadites, Necronomicon at Kandarian Dagger. Pero habang iniisip nilang may pagkakataon pa silang mabuhay, tuluyan nang nag-transform si Polly. Anang mas nakakatakot. Sinabi niya kay Susan na kaya nilang ibalik ang kanilang pamilya. Pati si Will. Nabihag ni Polly ang emosyon ni Susan at napaniwala siyang ang mga Deadites ay maaaring maging daan para muling magsama-sama ang pamilya. Dahil dito, pinapasok ni Susan si Edgar. At doon nangyari ang isa sa pinaka-nakakatakot na eksena. Naghalikan sina Edgar at Susan. At sa halik na iyon, nahawa rin si Susan. Ngayon parehong Deadite na sina Edgar at Susan. Hinarap nila si Joseph at sinabi nilang ibigay niya ang Kandarian Dagger. Kapag isinuko niya ang punyal, papatayin nila ang iba. Pero tumanggi si Joseph. Dahil dito malubhang nasugatan si Joseph. Samantala inatake ni Edgar si Susan. Tumakbo si Alice at nagtago habang patuloy na bumabalik sa kanyang isip ang lahat ng ginawa ni Will sa kanya. Sa puntong ito, hindi na lamang niya kailangang lumaban para mabuhay. Kailangan din niyang harapin ang kanyang sariling trauma. Umakyat si Alice sa itaas ng bahay ngunit biglang sinalakay siya ni Polly. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Polly na sumuko na lamang. Pero lumaban si Alice. Nagawa niyang talunin si Polly at itali ito sa isang stairlift. Habang bumababa ang stairlift, unti-unting nawawala sa kontrol si Polly. Samantala, nagtago sina Alice at Susan sa isang bathroom. Pinigilan ni Alice si Susan dahil tumulong ito kay Polly. Dito tuluyang naglabas ng sama ng loob si Susan. Sinabi niyang si Alice ang sumira sa kanilang pamilya, pero hindi na nagtimpi si Alice. Sinabi niyang matagal nang sira ang kanilang pamilya, at ang mas masakit na katotohanan pinili ni Susan na huwag pansinin ang pang-aabuso ni Will kay Alice dahil gusto niyang panatilihin ang imahe ng isang perpektong pamilya. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng maayos, tuluyan nang naging Deadite si Susan. Tumakas si Alice papunta sa attic. Sinundan siya ni Joseph, pero hindi na rin normal si Joseph. Isa na rin siyang Deadite. Sa attic, nakita ni Alice ang bagay na matagal nang hinahanap ng mga Deadites, ang Kandarian Dagger. Kinuha niya ito at hinarap si Joseph. Sa halip na tumakas, lumaban siya. At gamit ang punyal, pinatay niya si Joseph. Sa pagkamatay niya, natapos ang possession sa kanyang katawan. Pero hindi pa tapos ang laban. Tumakas si Alice papunta sa bubong. Sinundan siya ni Susan at Edgar. Nagawa niyang makabalik sa loob ng bahay sa pamamagitan ng chimney. Pagkatapos humarap siya kay Susan. Sa gitna ng brutal na laban, gumamit si Alice ng rotary saw at tuluyang pinugutan ng ulo si Susan. Nasugatan naman ng malubha si Edgar. Pero alam ni Alice na hindi paligtas ang lahat, kaya sinunog niya ang buong bahay. Habang kumakalat ang apoy, nakita niya si Max. Sa huling pagkakataon, ginamit niya ang Kandarian Dagger upang tuluyang patayin ang dating alaga ng kanilang pamilya. Pagod at sugatan, bumagsak si Alice sa labas ng bahay. Pero bigla niyang narinig ang boses ni Will. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang ex-husband na nakatayo sa harap ng nasusunog na bahay. Sunog ang kanyang katawan, patay na ang kanyang mga mata. Pero naroon pa rin ang boses na minsan niyang minahal. Tumakbo si Alice, pero hindi siya hinayaang makatakas ni Will. Sinundan siya nito hanggang sa isang construction site. Doon sinalakay siya ni Will at malubhang sinaktan ang kanyang binti. Nahulog si Alice sa isang hukay na unti-unting napupuno ng kumukulong tar. Habang lumulubog siya, pilit siyang naghahanap ng paraan para mabuhay. At nakita niya ang isang jackhammer. Ginamit niya ito laban kay Will. Sa kabila ng kanyang mga sugat, nagawa niyang lumaban. Hanggang sa tuluyan niyang nagamit ang Kandarian Dagger laban kay Will. Sa sandaling bumagsak si Will, nagbago ang lahat. Nakakita si Alice ng isang pangitain. Sa kanyang harapan, bumalik sa pagiging tao si Will. Wala nang sunog sa kanyang katawan. Wala nang dugo. Wala nang galit. Sinabi ni Will na mahal niya si Alice.
At sa loob ng ilang segundo parang bumalik ang lalaking minahal niya noon. Pero alam ni Alice ang katotohanan. Masyado ng maraming sakit ang nangyari. Masyado ng maraming beses siyang nasaktan. Kaya habang umiiyak sinabi niya, hindi sapat iyon. At tuluyan niyang dinurog ang ulo ng deadite na si Will. Wounded at halos wala ng lakas, gumapang si Alice papunta sa kalsada. Dumating ang mga pulis at paramedics. Nang tanungin siya kung sino ang gumawa ng lahat ng kanyang sugat, hindi niya sinabi ang tungkol sa deadites. Hindi niya sinabi ang tungkol sa Necronomicon. Hindi niya sinabi ang tungkol sa Kandarian Dagger. Ang sinabi lang niya, my ex-husband. At doon nagtatapos ang pangunahing kwento. Pero kung akala natin ay tapos na ang bangungot, mali tayo. Sa unang post-credit scene, malalaman nating hindi pala namatay si Polly. Sa halip nakatakas siya sa kanyang pagkakatali sa pamamagitan ng isang nakakakilabot na paraan. Pinutol niya ang sarili niyang binti para makalaya. At ngayon isa na siyang deadite na gumagala sa labas. Hindi nagtagal, may dumaan na motorista. At sinalakay ni Polly ang walang kamalay-malay na tao. Ibig sabihin, kahit nasunog na ang bahay at patay na ang karamihan sa pamilya Price, may deadite pa ring buhay. Sa ikalawang post-credit scene, bumalik tayo sa crematorium. Dito makikita ang mga abo ni Ellie Bixler na hindi pa naiiuwi ng kanyang pamilya. Sa katahimikan ng crematorium, biglang gumalaw ang kanyang mga abo. Muling bumalik si Ellie. Pero hindi na siya tao. Isa na rin siyang deadite. At ang unang taong makita niya ay ang anak na babae ng manager ng crematorium. Agad niya itong sinalakay at pinatay. Sa huling eksena malinaw ang mensahe. Hindi pa tapos ang Evil Dead. Dahil hanggat may natitirang deadite, may posibilidad na muling bumalik ang kasamaan. At sa pagkakataong ito, maaring mas malaki na ang susunod na kaguluhan. Dahil minsan, hindi sapat ang sunugin ng bahay para mapatay ang impyerno. Ipinapakita ng Evil Dead Burn na hindi lahat ng halimaw ay nagmumula sa isang sumpa o sa mundo ng mga demonyo. Minsan, ang tunay na halimaw ay ang sakit, trauma at pang-aabusong matagal nating kinikimkim. Sa kwento ni Alice, makikita kung gaano kahirap kumawala sa isang relasyong matagal nang nakakasakit, lalo na kapag ang buong pamilya ay pinipiling manahimik para mapanatili ang kanilang imahe. Ipinapaalala rin ng pelikula na hindi dapat pinabaliwala ang isang taong humihingi ng tulong. Ang pananahimik at pagtatakip sa mali ay maaaring magpalala lamang ng problema. Hindi kailanman tama na protektahan ang isang magandang imahe kapalit ng kaligtasan at kapakanan ng isang tao. Sa huli natutunan ni Alice na ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangahulugang kailangan mong manatili sa taong patuloy kang sinasaktan. Minsan ang pinakamahirap ngunit pinakamahalagang desisyon ay ang piliing lumayo, harapin ang nakaraan at unahin ang sariling buhay at kapayapaan. Dahil hindi sapat ang pagmamahal kung wala itong respeto at seguridad. And minsan ang tunay rin na katapangan ay isang swidan, sapat na. Hindi ko nahahayaang sirain mo pa ang buhay ko.